Hello everyone, magandang araw po sa inyong lahat. For today's video mga kasari, ito po pala si Jennifer S. Channel. So for today's video mga kasari, meron na naman tayong panibagong share dito po sa ating tindahan. Kasi po ang ating tindahan ay talagang napakakulit, lagi pong nag-aayos at naghahanap na magandang pwestuhan sa ating mga paninda. Kaya eto, may nakam up na naman tayong bagong pwesto sa ating mga biscuits and ng ating mga carbonated trays. So bago yan mga kasari, gusto ko munang i-share sa inyo ang aking napakagandang compartments na bigas, which is 3 lang. Pero nagdagdag po ako ng another variety mga kasari, at ito po yung ating rice, di ba? So yung rice na ito ay ito po yung ating 48, supposedly dito yan sa gitna. Pero naisip ko mga kasari, ang aking green at ang aking red na si Bea is wala talagang permanent place na masasabi nating naka-allocated sila isa-isa. So ngayon naisip ko, isip-isip na naman tayo kasi may mga customer na gusto nila ng Bea, gusto nila ng Hasmin. So, eto na, nilagay na natin sa kanya-kanyang lalagyan. And pagpasensyahan nyo na po mga kasari kasi ang ating placard for the day is karton lang muna temporarily. Wala pa tayong nagawang ganito na eto maganda talaga, durable ito mga kasari. So, karton lang muna sa ngayon. At least, meron na tayong naka-allocate or naka-separate na Bea dyan. And dito naman si jasmine rice. And kung sa mga taong nagtatanong dyan, sa aking mga friends nagtatanong ano bang kaibahan ng Princess Bea at Jasmine. So anyways mga kasari, pagdating sa itsura, wala silang pagkakaiba. Malalaki ang butil, ayan, long grain, maputi, pareha sila. Malalaki ang butil, maputi, pareha sila. Nagkakaiba lang po yan sa lasa. Ayan, sa lasa lang po magkaiba, pero halos parehas po. Kaya ang difference natin ng price is only 2 pesos. This one I sold it for 60 and the Hasmin is 58. So 58 is mura lang yan dito sa aking tindahan, kasi sa iba ito the jasmine rice is nasa 60 na po mga kasari, but for me I just sold it for 58 pesos. And we have another local rice here which is 50 and 48. So ang mga customer mga kasari, meron kasi silang tinatawag na mga paboritong mga bigas. So merong gustong mahal, merong gusto ng mura. Kung hanap sila ng mura, may mura tayo. Gusto nilang mas medium lang, hindi masyadong mahal, meron tayong 50, o diba? So ngayon mga kasari, napakarami nating update na naman na rice. Marami na naman tayong dinagdag. Nagdagdag na naman tayo ng mga yellow dyan and blue. Ayan yun po yung ating bagong stocks. Kasi po kahapon, Sunday talagang all the way, all out po ang ating, all the way down or all out po ang ating mga regular rice. Kaya ito po ay bagong update. And also mga kasari, na sobrang busy tayo ngayong umaga. Actually, what time is it? Past, ano na? All 3:04 na po. Alas 3:04 na po ng hapon. Actually mga kasari, ngayon lang po talaga tayo nakaupo at hindi pa nakaupo. Kasi mga kasari, eto yung ginawa natin, kaya hindi pa tayo nakakaupo. Anong oras na? Kasi dito po mga kasari, kung na-notice nyo, medyo, di ba, sobrang ganda na po. Or ako lang nagagandahan, pero sa paningin ko po ay maganda na ito. Goods na ito. Kasi, itong mga nasa taas mga kasari, yung ating mga drinks, dito po yan nakalagay. Kung naalala nyo, dyan siya nakalagay. Naisip-isip ko, itong mga ito ay dito rin nakalagay. So, nagkabaliktad sila nung before. So, ngayon po, ang ginawa ko is, nilipat ko na lang ito dito sa taas na yan. Maliban sa may glass tie dun sa ibabaw. May stocks tayo sa side. Kasi po, itong mga ito, nilagay ko dyan para ito ay talagang makita ng mga customer ko. Hindi na sila titingala sa taas kung anong klaseng panindang snacks meron ng ating tindahan. Kaya nilagay ko siya dito. At mga kasari, kung na-notice nyo, 4 na trays lang po talaga yan. I have different kinds of and different colors of trays. Pero ito lang po talaga ang kakasya dito. Only 4. Kaya ang ginawa ko po is, ayan, pinagmimix ko dyan, group per kind ng ating mga snacks. Etong mga snacks na to, kung ano yung nakikita nyo dito, meron tang Oreo, Cream O, cheesecake, may Hansel, may Tops, may Fudgy Bar, may Skyflex, meron tayong Kumbi. All in, ito po, ito lang po talaga ang mabenta dito sa aking tindahan. Kung naalala nyo po ang aking vlog, kung ano lang po talaga yung mabili, ayun lang po talaga ang aking mga binibili at dinidisplay dito sa aking tindahan. Yun ang tip ko sa mga kasari. Kung ano lang yung pong mabenta. Anyways mga kasari, napakarami pong iba't ibang klaseng mga biscuits. Kaya po yun ay nagbabari sa different po na location. Sa inyong location, kung saan po kayo, ano ba ang mabenta? Ano ba
ang mga paborito ng inyong mga customer. Kung ano lang po yung paborito nila, yun lang po talaga ang bibilhin nyo at ilalagay nyo sa inyong mga displayhan. Like me, ito lang po yung napapansin ko na laging binibili ng mga customer ko at nire-refillan ko lang yan just in case na maubusan ako. Ayun lang po, ang simpleng pagmamanage ng mga paninda dito sa ating tindahan. Kung ano lang yun po yung mabenta, yun lang po yun lagi nating inuulit na bibilhin. And one more thing mga kasari, meron pala akong bagong stocks na itlog. So yun, si itlog natin is I have this medium and I sold this one for 10 pesos. And alam niyo po mga kasari, si itlog talagang hindi na po talaga bumaba. And this is 260. So kung 10, 300 meron lang tayong 40 pesos dyan bawat trays. Yun lang po ang kaya nating maging tutubuin dyan, 40 pesos. 5 yan. And meron po tayo mga kasaring small kasi bumili tayo ng 10 trays. And meron kasing iba mga kasari naghahanap ng murang itlog. Kaya yun ay tag na 9, ito ay tag 10. So ang tindahan kasi mga kasari dapat meron tayo mga choices na ibibigay sa ating customer. Kasi may mga customer na gusto nilang mas mababa ang price, kaya meron tayong tag na 9. And ang iba naman, mas gusto nilang na medyo malaking egg, so meron tayong tag 10. So ganun lang po ang diskartehan natin mga kasari. Diskarte ng isang tindahan para magkaroon tayo ng napakaraming iba't ibang klaseng customer. Kasi may customer na gusto nila mura lang. May iba namang customer na hindi sila nag-aano sa presyohan. Wala silang pake kung mahal or mura. Siguro mas marami silang budget, kaya okay lang sa kanila ang mahal na bilihin. Pero most likely, ang mga customers talaga ay naghahanap ng mas mababang presyohan. Kaya nag-avail ako ng maliit para medyo mura naman na maibigay ko kay customer. And also mga kasari, meron ako palang gustong i-share naman sa inyo. Napakaswerte po talaga itong aking condiment section. Nakita nyo? Kanina may gustong bumili ng eto. Maliit ang hinahanap niya. Sabi ko, ano bang gagawin mo sa suka? Sabi niya, mag-ano lang daw siya, sasawsawan lang daw siya, lalagyan niya ng kalamansi. Sabi ko, dahil marami siyang binili sa akin, bumili siya ng bigas, bumili ng itlog, bumili ng kung ano-ano pa, mga condiments, and then, naghanap siya ng maliit na vinegar. Sabi ko, kung gawin mo lang sawsawan, meron ako ditong nakasachet na mga suka. Ayan. Pero hindi ko to ibibenta sa iyo. I will just give it to you as free. Pinray ko na lang sa kanya. Kasi naman yung suka na yun mga kasari is libre lang yan doon sa ating pritong bangos. O diba? Libre sa ating pritong bangos kaya nakakahiya naman na ibebenta pa natin sa ating mga suki. And suki talaga yun sila dito sa atin bumibili. And magsasawsawan lang kaya binigyan ko na ng isang kumpol na libre natin ng mga suka. O, isa din yun sa paraan na mahahatak mong customer mo. Sa susunod na sabihin nila, ay, very generous pala yung Jenny Store. Doon na lang tayo ulit bibili. Doon tayo bibili ulit. O, diba? Kasi, simpleng bagay, pero malaking dating yan sa ating mga customers. So, yun lang aking share for the day, mga kasari. And, eto pala, meron akong panibagong update. Marami tayong mga Zestco na binili. And, nagdagdag din tayo, mga kasari, ng aking mga kape. And, mga kasari, ha? Try to check the price kasi medyo tumaas na naman po si Nescafe Classic na 23 grams. Before 25, ngayon 27 na po ang aking bentahan. So medyo tumaas, no? Tumaas siya kasi 23 na ang puhunan. Kung ibenta ko ng 24, so 1 peso lang tayo. So ginawa kong 27. Para paano, mayroon naman tayong 4 pesos. So yun mga kasari, ang naging bago dito sa aking tindahan. Maraming salamat pong muli sa inyong papanood dito sa ating channel. And sa pag-tune in nyo dito, marami po kayong matutunan, lalong-lalo na po kung gusto nyo magkaroon ng ganitong klaseng business. Ang pagtitindahan naman mga kasari is diskarte lang yan, diba? Diskarte lang yan para magkaroon ka na matatawag nating mga regular na mga customers. Okay mga kasari, that's all for today's video. Sana may natutunan na namang muli dito sa ating maiksing kwentuhan dito sa ating channel. So kung kayo lang po ay nag-tune in dito sa ating channel, marami po kayong matutunan mga kasari. Maraming salamat po. And see you again on my next videos. Bye bye. God bless po sa aking mga kapwa kasari-sari store owner.